Ano po ang ibig sabihin ng rebuilding? Sabi po dyan, this is an extensive change. The process of rebuilding yourself requires courage and determination. It's not easy to let go of the past and start anew, but it is possible. You have to be willing to face your fears and learn from your mistakes. You also have to be patient and give yourself time to grow. Hindi po madaling bumangon muli. Lalo na kung tayo ay napaintulutang magiba. Lalo na kung tayo napaintulutang masira. Lalo na kung tayo ay napaintulutang maubusan. Lalo na kung tayo ay napayagan na magkamali. It's very difficult and it requires courage and determination to rebuild yourself. Pero good news, it is possible. Willing ka lang na harapin yung iniisip mo o yung takot na maaaring dulot ng mga naidulot na desisyon o actions mo dahilan para ka napapunta dun sa hindi magandang sitwasyon. Walang taong hindi dumadaan ng pagsubok. Walang taong hindi nakakaranas ng pagkasira o pagkagiba o pagkalungkot. Walang nakakaranas ng hindi na siya magkukulang magpakailanman. And even walang tao na hindi nakakaranas ng pagkapagod o burned out. Kailangan lang, kapag tayo ay nasa ganung sitwasyon, matutunan nating aminin at tanggapin na nagkamali tayo. We should learn from those mistakes at tayo'y magtiis sa proseso ng paglago natin, sa pagpapatuloy natin sa Panginoon. Amen? Renewing, ano naman ito? Renewing is to make like new. It's restored to freshness, vigor, or perfection. To make new spiritually. Sa spiritual na aspeto, regenerate. Renewing means regenerate. To restore to existence, revive. To do again, repeat. This time, alam mo na kung saan ka nagkamali. Resume! Ituloy mo yung pinagagawa sa iyo ng Diyos with a change being. Rebuilding and renewing me. Bago po tayo magpatuloy, tuloy-tuloy, pag-aralan po natin yung salitang masasabi ko na napakahalaga sa Bible, which is ang salitang Jerusalem. Today, let us go deeper sa salitang Jerusalem o sa tinatawag na Jerusalem, the actual Jerusalem ng ating Panginoon. Ang Jerusalem po ay isang syudad na kung saan pinili po ito ng Diyos para ang kanyang pangalan ay mailagay doon magpakailanman para maparangalan at para makilala ng buong sangkatauhan. Ang Jerusalem din po, maraming kapahayagan ang mangyayari pa in the future, lalo na sa second coming of Christ, na pertaining to Jerusalem. Ang divine history din ng Jerusalem ay nagsimula 4,000 years ago ng ating lolo Abraham, matapos niyang magtagumpay sa kanilang, nagkaroon siya ng mga pagpapala, matapos niya magtagumpay doon sa isang labanan na kung saan inoffer niya ang kanyang ikapo kay Melchizedek nang wala pa naman dun batas dati ng tithing. Si Melchizedek po ay isang hari ng Salem. Siya po sa Old Testament ang tinatawag na pre-incarnate Jesus or pre-incarnate Christ. Bakit? Sabi po ng mga theologian and even the writers themselves, walang nakitang baka sino ang mga magulang niya, saan siya galing, saan siya nag-origin. Bigla na lang po siyang nasa Salem bilang hari. At ang nakaka-curious, why Abraham blessed him with his tithes even without anything na may kinalaman pa siya sa batas ng pag-iikapo.
later on, sasabihin ng Biblia that Melchizedek is the king of righteousness and peace. And later on, malalaman natin ito sa pagtuloy na pagbabasa sa Bible that Jesus Christ is none other than the king of righteousness and peace. Kaya ang tawag po sa kanya ng mga theologian is the pre-incarnate of Jesus. Mahalaga ba ang Jerusalem sa buhay ng isang Kristiyano? Salem and Mount Moriah, kung naaalala po ninyo, ay mahalagang lugar na kung saan ang ating pong lolo Abraham na po napagtagumpayan niya mula po sa panawagan na umalis siya sa lugar na kung saan hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sa Salem, dinala niya ang kanyang ikapo. Sa Mount Moriah, inihandog niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaiah. Alam niyo po ba, Isaac, alam niyo po ba, it's so amazing na ang pinagtayuan ng temple o ng Jerusalem ay hindi lumalayo sa kung saan kauna-unahang nakipag-niig ang ating lolo Abraham na kung saan sa Deuteronomy chapter 12, 10, 11, sinabi ng Panginoon na sa lupang yan, dadalhin mo. Pwede ba i-flash natin yon para hindi ako magkamali? Multimedia, Deuteronomy 12, 10 to 11. Napagtagumpayan na ni Abraham, meron ng pinadalang ram or iaalay kapalit ng kanyang kaisa-isang Isaac. Nakapag-bless na si Lolo Abraham kay Melchizedek. Anong sabi ng Panginoon after those things? But you will cross the Jordan and settle in the land the Lord your God is giving you as an inheritance. He will give you rest from all of your enemies around you so that you will live in safety. Then to the place the Lord your God will choose as a dwelling place for His name. There you are to bring everything I command you. Dadalhin mo dun lahat ng sinasabi ko sa iyo, burnt offering, sacrifices, tithes, special gifts, at lahat ng mga possession. Kasi galing nga po sila sa pagkapanalo. Remember the story. Diyan pa lamang nag-umpisa na ang spiritual revelasyon, bakit mahalaga sa Panginoon ang Jerusalem. Alam niyo kung bakit? Anong sumunod na nangyari? After 1,000 years before isilang si Jesus, na nanalo po si King David sa mga Jebusites at ito po'y dineklara niyang capital ng Israel. Tinawag po itong Zion, tinawag po itong City of David, na ang ibig sabihin ng Jerusalem, founded peacefully. Mga kapatid, nag-desire si Haring David, wala pa pong templo noon, na magkaroon ng isang lugar na kung saan titipunin ng Diyos ang kanyang mga tao o ang mga lahi ni Abraham. Para ano? Para mag-worship sa Kanya, para pag-aralan ang Mosaic Law o yung covenant and batas na binigay ni God kay Moises, para sundin ito, and lastly, para ilagay ang pangalan ng Panginoon doon sa Jerusalem magpakailanman. You know what happened? Hindi po na ipatayo ni David. Kanino nangyari? Sa anak po niyang si Haring Solomon. Solomon built the first temple at mula noon, ang kalwalatian ng Diyos ay nakita ng lipi ni Abraham. Every time they will do service inside the temple, every time they will study the Word of God inside the temple, the presence of God is there. Bakit mahalaga ang Jerusalem kay God? God was worshipped in the temple. He revealed Himself to Israel through the service of the priests and the prophets. Nagkaroon na po ng mga hari at mga propeta. Palagi po ang Panginoon ay nangungusap sa mga hari sa pamamagitan ng propeta. At nasabi nila minsan sa kanilang mga buhay, pwedeng sabihin ganito, as long as the people serve the Lord and obey His commandments, Jerusalem would be a safe fortress. Hanggang kami ay sumusunod sa Panginoon at tinutupad namin ang mga utos, that time, the Mosaic Law, masasabi namin ang Jerusalem ay ligtas at matibay na tanggulan. Bakit kaya? Bakit kaya? Because the first temple was built
Number one, napakatitibay at napakalalaking pader. Ang first temple ay pinuno ni Haring Solomon ng napakagandang mga pinto. Gates and doors are being placed na ang pintong to ay may access at meron pong mga lagusan na kung saan if there will be a war, they can fight for their, tinatawag na temple or Jerusalem. Pero, sa kabila po ng temple na pagkakaroon ng mga Israelita, ito po yung malungkot na nangyari. Nagkaroon po ng disobedience. Disobedience. Dumating po ang spiritual decline sa mga hari, sa mga propeta, at sa angkan ni Israel. To the point, ayaw na nilang mag-service sa temple. To the point, nilalabag na nila ang utos ni Lolo Moises, ni Lord sa pamamagitan ni Lolo Moises. To the point, pumapatol na sila sa mga ibang tribo na ipinagbabawal ng kanilang kautusan. To the point, hindi na sila nagpupunta sa temple para ano? Ano yung original design ni God? Bakit simula pa lang sa Mount Moriah? Bakit simula pa lang sa Salem? Meron ng lupa na i-dedicate ang Panginoon that land, Abraham, my name will be put there forever. At nakakatuwang isipin, unknowingly, after so many years, 1,000 plus years, doon na itayo ang first temple sa Jerusalem. Doon malapit kung saan nangyari ang mga tagpuan ng ating Lolo Abraham at ang ating Lolo Isaac. Pero sa kabila ng mga yon, nasasamba sila, pag-aaralan nila ang batas, susundin nila ang mga batas, pinili nilang maging masuwayin, matigas ang ulo, susubukang i-restore ng mga hari. Susubukan ng mga bagong palit at bagong halal na hari na i-restore. Pero ano po? A spiritual decline will happen again. Palagi nagkakaroon ng katuyuang espiritual. Ayaw na ng mga pare na pumasok sa temple para sambahin ng Diyos, si Yahweh that time. Ang mga priest gumagawa na ng mga kabalastugan. Ang mga propeta nagfo-false prophecy na. Ang lahi ni Abraham, yung mga tribo na supposedly tinitipon para sambahin si Yahweh, para mag-aral ng kanyang mga utos, kung saan-saan nagpupunta. Hindi na sila nagsiservice. Apostasy, abandonment, iniwan nila ang kanilang nakagis ng relihiyon or spiritual practice. Alam niyo po nangyari? Dahil sa tuloy-tuloy na apostasy ng mga Israelites, 6th century BC, pinagtagumpay ng Diyos ang Babylon para yung matibay at malalaking pader na supposedly ang hirap pasukin, ang hirap girahin, protektado sila pag nag-worship. Hindi sila magalaw ng mga external clan outside the Abraham genealogy. Mag-aaral na sila sana na mag-aaral doon at susundin at i-apply ang salita ng Diyos. Pero pinayagan ng Diyos sa pamamagitan ng Babylon na sila'y malupig, maplander. Ibig sabihin ng plunder, manakawan. Maubos ang lahat ng kanilang mga tinatangkilik sa loob mismo ng bayang pinili ng Diyos ng Jerusalem until 6 BC. Sa isang matinding gera, nagiba po ang matibay at matataas na pader. Nawasak po sila. Naubusan po sila. Nagkawatak-watak po sila. Mga kapatid, let us recall the story of Nehemiah. Sa buhay natin, gustong ipaalala ng Diyos
kung tayo man ay dumaan o nasa pagkagiba, nasa pagkasira, nasa pagkaubos, nasa pagka-burnout, God is preparing someone. God is preparing something. God is talking and placing burden to someone to be a Nehemiah of our lives. Sino ba si Nehemiah? Si Nehemiah po, nagkaroon po ng dispersion. Ang 10 tribo po ay nagkawatak-watak. Sa madaling salita, sila'y napahiwalay na sa special sanang 12 tribes ni Judah. Ang natira po that time ay ang Benjamin at Judah. Pero dahil po konti na lang ang lahi ni Benjamin, dahil naalipin na nga po sila ng iba't ibang lahi, lalo na ng Babylon, iminerge po sila. Ang Benjamin tribe at ang Judah tribe. Judah tribe, dyan po galing ang ating Panginoong Jesus, si David. Benjamin tribe, yan po ang lolo-lelong ng ating pag-uusapan ngayon. Anak po ni Hakalias from tribe of Benjamin. Ngayon, ganong kahalaga kay Nehemiah na maalala at kamustahin yung supposedly bayang pinili ng Diyos para sa lahi nila, and yet si Nehemiah kasama sa mga layo at napahiwalay. Saan po si Nehemiah? Nangyari pong istorya ni Nehemiah sa panahon ni Haring Artaxerxes I or Artaxerxes the First. Artaxerxes the First. Ano ba yan? Utal. Sa Persia. Si Nehemiah, ang kanyang tatay at mga kapatid ay nakatira sa Susa, isang capital ng Persia. Ang naghahari sino? Si Artaxerxes. Ito rin ang panahon na kung saan nangyari ang kwento ni Ezra. Siya po ay ano pong trabaho ni Nehemiah sa Susa o sa capital ng Persia? Siya po ay isang cup-bearer, tagapagdala ng inumin ng mahal na hari or ng hari sa Susa. Parang ganito yan, may pinakahari and then may hari sa kanilang bayan. Bilang henerasyon ni Abraham, hindi po nawala kay Nehemiah ang pagtatanong sa kanyang sarili, kamusta na kaya ang aking bayan? Ano yung bayan niya? Ito yung bayan ng Jerusalem na pinagtayuan ng kaunahang temple na ang ganda-ganda na sana, pero pinayagan ng Diyos na magiba, mawasak, maubusan, masunog. Isang araw, nalaman niya na may grupo ng kanyang kapatid na nagbalik sa kanilang lugar at tuwan-tuwa siyang nalaman na ito'y galing sa Judah o Jerusalem. Sa sobrang excited, tinanong niya ang kanyang kapatid at yung pangkat, kamusta na ang mga tao o ang ating mga kalahi sa Judah or sa Jerusalem? Chapter 1 verse 3. Ito po ang sagot ng pangkat. Kawawa naman sila roon. Hinahamak at nilalait ng mga dayuhan na nakatira malapit. Imaginein mo, sa kanila dapat yon. Pero anong mga nakatira? Yung mga hindi nila ka-genealogy. May popost natin yung genealogy ni Abraham. Imaginein po ninyo na yung dapat temple na ini-enjoy nila, anong sabi? Sabi nila, wasak ang mga pader ng Jerusalem at mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula ng sunugin yon. For quite some time, napabayaan po ang pader ay giba at ang mga pinto ay sunog. Ano po ang naging? Ulitin natin. Ano po yung malita? Kawawa naman, hinahamak, nilalait, wasak pa rin ang pader, ang mga pintuan ay hindi pa nagagawa, sunog. Ayan po yung kalagayan. Mga kapatid, ang iba't ibang aspeto ng ating buhay ay maaaring matulad sa Jerusalem. Amen? Naggiba, naubusan,
nasunugan, at nawasak. Kadalasan, dahil ito po ay sa ating mga paglayo at pagsuway sa Diyos. Amen po ba? Ano ang naging tugon out of the blue moon? Walang kamalay-malay ang Juda. Walang kamalay-malay ang Jerusalem, ang mga nakatira doon na that time ay mga freemen ng Babylon, mga slaves. Slaves sila, pakakawalan, pag sobra sigurong tanda na o wala nang may contribute sa Babylon, pinakakawalan at sila'y nag-uumpisa kung saan sila abutan na lupain. Doon sila nagtatayo ng kanilang mga kubol-kubol at doon nadadami, doon na mag-uumpisa ulit ang lahi. Grabe ang kanilang sinapit. Ang tawag po dito ay dispersion sa Bible. Ang 10 tribes ay na-lost at ang natira ay ang Judah at Benjamin na itinuring lineage of blessing magmula sa ating lolo Abraham. Mga kapatid, ano ang naging tugon ni Nehemiah? Uulitin ko, walang kamalay-malay ang mga tao sa gibang Jerusalem, sa sunog ng mga pinto ng Jerusalem, na merong ginagawa ang Diyos sa kabilang dako, sa lugar ng Susa. Mga kapatid, listen to this carefully. Ano ang naging tugon ni Nehemiah? Number 1, si Nehemiah ay naupo at naiyak. Nung narinig niya ang balita sa kanyang kapatid na wasak ang Jerusalem, sira, sunog ang pintuan, ang una niyang naramdaman ay emosyon para siya'y mapaupo at tumulo ang kanyang luha. Mga kapatid, pag may nababalitaan ka, nagigiba. Pag may nalaman kang nasisira, pag may nababalitaan kang kinukulang, pag may nababalitaan kang nahihirapan, pag may nababalitaan kang nagde-decline ng spiritual sa Panginoon, umuupo ka ba at naiiyak din para sa Kanya? Number 2 na ginawa ni Nehemiah, ilang araw niyang inabsorb ang balita, siya po'y nagdalamhati at nag-fasting. Habang ang mga tao sa Juda, tuloy ang kasalanan, tuloy ang paggawa ng mga kalukuhan. Gibana wala nang pag-asa. Nandun lang sila sa labas. Halo-halo na sila doon. Hindi mo na matukoy kung kaninong lahi. By the way, ang modern Hudyo ngayon ay pinaniniwalaan nilang lahi sila ni Benjamin at ng Judah. At ang update ngayon ay tatry nilang pagandahin at tatawagin ang nasirang, mamaya ikukwento natin, magpapagawa na silang tinatawag na third temple. Pastor, nasa yung second? Mamaya, madadaanan natin. Nagdalamhati siya, nag-ayuno siya, and number 3, nung nabalitaan niya ang bad news, ang kalagayan ng Jerusalem, ng Wall of Jerusalem, siya po ay nagdasal. Topic namin nila Mamalot kagabi. Kaya sabi ko, Lord, thank you, connect na connect. Si Nehemiah po ay tumugon ng 3 mahalagang tugon. Number 1, pray. Number 2, plan. Number 3, purpose. Let's go to prayer. Sana nawa po maging pagpapala ang format ni Nehemiah kung paano siya mag-pray sa ating lahat ngayong umaga. At huwag kayong tatawa kung ang iba dito ay madalas, yun agad ang una nyo, sa kanya ay huli. Minsan yun ang body ng prayer natin, sa kanya ay pinakahuli. O baka pagbungan mo pa lang sa Panginoon, sa kanya yun ang pinakahuli. Let's see how Nehemiah prayed. Verse 5. Sinabi niya sa Panginoon, una, kung gaano kadakila ang Panginoon at kung paano siya nanginginig sa presence ng Panginoon. Yan po una niya, nag-pray po siya, sabi po ng Bible. Verse 5 ulit. Pagkatapos niya sabihin kung gaano makapangyarihan ng Diyos at nanginginig siya sa presence ni Lord, this is his second linya. Sinabi niya, Panginoon, tapat ka po sa mga pangako mo at mga kobenante mo. Pangatlong linya, sinabi niya, kung gaano
gaano magmahal ang Diyos. At sabi niya dito, Lord, napaka mapagmahal mo, mahal mo yung mga sumusunod sa iyo sa mga utos mo. Verse 5. Verse 6, sabi niya sa Diyos, eto na, God, Yahweh, ako'y nananalangin para sa bayang Israel. Wala muna siyang sinabing anything. Hindi muna siya nagsalita ng kanyang plano. Ang sabi niya, I'm interceding sa kalagayan ng Israel. Verse 7, eto na. He, together, ng mga kanyang lahi, o yung mga kasama sa kanyang tinitirahan at yung mga kilala niya doon sa malapit sa gibang Jerusalem, sabi niya, kami po ay nagkasala sa inyo. Ang aking pong mga ninuno ay nagkasala sa inyo. Masuwayin po kami. Mga kapatid, verse 7, inaamin niya kasama ng kanilang mga grupo na sila ay makasalanan. Na sila ay naging matigas ang ulo. Number 1, disobedient to the law. Number 2, disobedient to Lolo Moises. Kasi yun ang pinaka-guidelines nila. No po? Bilang sila ay Judah tribe. Verse 1, 4 to 11. Sumunod doon, paano siya mag-pray? Eto na maganda. Ni-recall niya sa Panginoon ang consequence pag matigas ang ulo. Pwede natin i-flash yan, verse 8 and 9. Multimedia, wala ako sa slides niyan, pero ang ganda nito. Dito pa lang, sinabi na ng Panginoon pala, pag matigas ang ulo nyo, magwawatak-watak kayo. Ikakalat kayo sa sanlibutan. Paki-flash, verse 8 and 9. Ayan, let's read. Hindi po, sa Bible mismo, kasi hindi ko na nilagyan. Tingnan nyo po ito ha. Ni-recall niya ang consequence ng being disobedience. At sa susunod na linya, ni-recall niya ang reward ng obedient. Tingnan natin kung ano yan. Kasi may kinalaman to mamaya sa ating revelation. Ulitin ko po. Ano yung linya? Ni-recall niya ang consequence pag matigas ang ulo nila, and then ni-recall niya, kausap niya ang Diyos ha? Kausap niya si Daddy God. Ni-recall niya ang reward. Ano yan? Ito sabi po, remember the instruction you gave. Tingnan niyo po ha. Unahin muna natin, pag matigas sila ang ulo or hindi sila tapat sa Diyos. Ano sabi po? If you are unfaithful, ayan na, I will scatter you among nations. Alalanin mo, sinasabo ko sa iyo, ang salita na yung iniutos sa lingkod na kay Moses na sinasabi, kung kayo'y nagsisilangsang, nagiging masuwayi, pagsalansang, pagiging matigas ng ulo, aking pangangalatin kayo. Nangyari ba? Nangyari. Sumunod, verse 9, recalling naman yung reward. Pero, reward. But, if you return to me and obey me, my commands, then, ito maganda kay Lord, kahit kayo'y naikalat, kahit kayo'y nagkakalat-kalat o nagkaiwalay, anong pangako ng Panginoon? I will gather them from there and bring them, eto na. May ginagawa ang Diyos sa puso at isip ni Nehemiah. Ang alam niya ay may ipagagawang Diyos sa kanya. Pero at the back of the scene, ang puso ng Diyos, ang utak ng Diyos, bago pa mangyari ang lahat, tinutupad niya lang kung ano ang pangako. Kanino? Doon sa kanilang lolo, Abraham, at ang mga ancestors na ito. Anong sabi? Kahit magkaiwalay, pag sumunod kayo sa akin, bumalik kayo sa akin, sumunod kayo sa akin, kahit magkaiwalay kayo, titipunin ko kayo ulit sa lugar na kung saan. Ano po? Ang sabi diyan? As a dwelling for my name. Lagi ko po ito ini-emphasize kanina. Sa lupa pa lang sa Moriah, sa bundok ng Moriah na kung saan inihain si Isaac, sinelyuhan na ng Diyos ang lupa. At sinabi niya,
you will put my name there forever. Walang ibang gusto ang Ama, kundi ang pangalan niya ay maluwalhati. Ang Ama na si Yahweh ay maparangalan at makilala ng buong sangkatauhan. Pero hindi nga ganun kadali dahil matigas ang ulo ng mga tao. Ano sumunod? Pagkasabi ni Nehemiah nito, eto na, Lord, kilala mo ang Israel. Bayan mo sila. Bayan mo kami. At ikaw ang Diyos na ano? And you are the God who is mighty and powerful. Basahin niyo po ito sa inyong mga Biblia. At ang panghuli, ito na yung pinaka-prayer request. Verse 11. Nagmakaawa siya sa ari. Actually, hindi makaawa, pero sa ibang translation, he begged. At sabi niya, sana pakinggan ng hari ang aking mga sasabihin. Sana nawa tugunin ng Diyos ang aking panalangin. Ano po ang plano na? Maitayo muli ang wall ng Jerusalem. Bago pa ang lahat, kahabagan siya ng hari at payagan sa kanyang pagbalik sa kanyang bayan, Juda o Jerusalem, upang tupadin ang plano. Mga kapatid, first reaction ni Nehemiah nang merong nabalitaan siyang sira, giba, ubos, at burned out, sunog ang mga pinto, nanalangin po siya. At ang panalangin niya ay ganyang format. Paano tayo mag-pray? Yun na agad? Prayer request na agad? O dumaan tayo sa process? Ang ganda, no? Merong adoration, merong confession, merong recall ng consequence and obedience, disobedience and obedience, reward and punishment, merong intercessory part, bago niya inatter ang plano niyang itayo ang wall. Hallelujah. Nawa po, napipicture out niyo na ang ginagawang behind ng sin ng ating Ama sa kabila ng katigasan ng ulo ng mga Israelita. Then, Nehemiah came up with the action plan. Ayan po yung naging plano niya. Gumawa siya ng plano, humingi siya ng approval, in-implement niya ito, gumawa siya ng design, technique, and strategy, and lastly, nag-adjust siya, in-execute niya hanggang sa matapos. Oh, kuya, grabe naman yan 5 yan. Bilisan natin. Action plan, number 1. Gumawa ng plano si Nehemiah. Multimedia, medyo raratrat tayo dito ng konti. Number 1, gagawa siya ng magre-rebuild siya ng wall. Yan ang plano, mga kapatid. Plan, creation. Number 2, papalitan niya ang mga sunog ng pito ng bago. Bago. Next, after niya makagawa ng plano, eto na, pumunta na siya sa mahal na hari. Sino ang hari nakakasakop sa kanya? Si Haring Artaxerxes Nino ng Juda ba ng Jerusalem? Ng Persia. At ang nakakatuwa, ang prayer niya, payagan siya ng hari na umuwi sa kanilang bayan, sa Juda, sa Jerusalem. Anong gagawin niya? Papagawa niya ang wall ng Jerusalem na sira at giba. Chapter 2, verse 3, he told the king his burden. Sinabi niya ang kanyang burden. Mahal na hari, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Chapter 2, verse 4, humingi siya ng permiso. Chapter 2, verse 6, sinabi niya sa hari, gaano siya katagal at kailan siya babalik. It took him 52 days to rebuild the wall of Jericho. Oh, pero ano yun muna natin? I-hold muna natin tungkol doon. He asked the king to make letters. Humingi siya ng sulat sa mahal na hari. Anong purpose? Para padaanin siya at para makakuha siya ng mga troso. Kuya Leo, troso. Para saan? Gagamitin niya para paguhin at palitan at i-restore ang mga sunog na pinto, gates, hamba, tore. Kinumpleto. Humingi siya ng sulat sa mahal na hari. Dito ako pupunta sa kagubatan ni Afar ba o ni Asar para payagan niya ako manguha ng troso. Look at this, how detailed God is putting in the heart of His servant Nehemiah.
Anong sumunod na nangyari? Hindi pa natapos. Pinaburan ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na hari, si Nehemiah. Ano sabi ng mahal na hari? Ganun ba ang iyong plano? Pinapayagan kita. Isama mo ba ang mga pinuno ng hukbo at bibigyan pa kita ng mga hukbo na nakasakay sa kabayo during those time. Malaki advantage ng isang hukbo kapag sila ay may army na nakasakay sa horses. Advantage po yan pag may gera o may sasalakay. Advantage po yan. Takot ang mga ibang, mga manlulupig. Kasi advantage, mabilis kumilos, lamang, nasa taas, ikaw nasa baba, kayang-kaya kang ispadahin o anuman ang gawin sa'yo. Pero nakakuha ng pabor si Nehemiah, binigyan pa ng Diyos ng hukbo. Anong sabi po? Kapag plano ng Diyos, ang ating hinahakbang ang sundin, makakaranas tayo ng pabor mula sa Diyos. Hallelujah! Kapag plano ng Diyos, ang ating hinahakbang ang sundin, makakaranas tayo ng pabor mula sa Diyos. Hallelujah! Sumunod, action plan number 3, implementation. Chapter 2, verse 13, pumunta na siya sa Juda, in-examine niya na yung mga pader, sinukat niya na, engineer dyan, paano niya itatayo ang bagong pinto, anong mga materyales. Sabi ng Biblia, he examined Jerusalem, the situation of Jerusalem. At kasama niya ang ilan sa kanila, mula sa kanila, at winelcome siya ng mga taga doon. Tingnan niyo po ang senaryo. Anong dala-dala niya? Vision. Pagawa ang wall. May nakakaalam ba? Siya pa lang at ang mahal na hari at yung mga kasama niya. Pero yung sasalubong sa kanya, alam ba? Hindi pa. Ano sabi ng Bible? Ipinakita niya sa kanila ang kalagayan ng Jerusalem. So sigurado ako, itinur niya. Tingnan mo yan, no? Dati ang taas-taas, sira. At ang sabi dito sa verse 17, he shows the problem to the people. And verse 18, sinabi niya kung anong meron siya. Plano, pabor mula sa hari, permit letter, troso, at mga materyales. Ano nangyari po? Nakumbinsi niya ang mga taga doon. At ang sabi ng verse 18, kaawa-awa ang kalagayan. At mismong sila nagsabi, itayo na natin pader. When there is anointing in God's plan, God will send manpower para matupad at maganap ang gusto niyang ayusin, ang gusto niyang paboran, ang gusto niyang baguhin. Mga kapatid, you and me is a rebuilding and a renewing person. Na kung saan, sige po, palakpakan niyo po si Lord kung napagpapala po kayo. Na kung saan gusto ng Diyos na maging parte tayo para maging maayos, may bangon muli, mapunuan ang pagkukulang ulit, yung mga ninakaw maibalik, ang mga sunog ay mapalitan ng branyo. Dahil ganun kamahal ng Diyos ang kanyang bayan. Ano pa sumunod? In-implement na nila yung plano, in-implement na nila yung at ginawa na yung plano. Verse 20. Next, number 4, design, technique, strategy. Ito yung napakaganda. Pag binasa niyo po ang buong Nehemiah, hindi kayang sabihin ni Pastor, pero ang aking preaching ngayon ay buong aklat ng Nehemiah. Minibilisan ko po. Chapter 3, ano po sabi? He divided the labor by assigning each job, wall job, door job, etc., etc. Hinati-hati po ni Nehemiah ang labor. Ano po sabi? High priest, member of family, Levites, laborer. Iba-iba sila ng mga ginagawa. Basahin niyo po ang chapter 3, nakakatuwang pagmasdan. Merong bahala sa pintuan ng ganito, merong bahala sa pintuan ng ganito, merong bahala sa tori ng ganito. And everything is being take place. Excited na yung mga manpower. Gagawin na natin ang pader. Pero hindi naging madali, mga kapatid. Laging mayroong obstacle. Pero ang maganda dito sa design, technique, and strategy, during those
threats, trouble, meron pong isang karakteristik si Nehemiah na makukuha natin ngayong umaga. Sabi dito, when that threat comes, war is foreseen, may papalapit na pagsalakay sa kanila, Nehemiah applied technique that will make the wall, ano daw? That will make the wall to be built faster. Ano ba yung nangyari? Mamaya makikita niyo po yan sa last part. Sabi ng isang strategy na ginawa ni Nehemiah, hawak sa isang kamay ng mga nagpapasan ang kanilang dala at sa kabila naman ay may sandata. Bakit kinailangan magpalit ng strategy si Nehemiah? Makikita po natin yan maya-maya. Dahil may Sanballat at Tobias na kung saan pilit na hadlangan ang plano ng Diyos. Hindi nila alam. Inilagay na ng Diyos sa puso. Malinaw na sa isipan ni Nehemiah. Mahirap lang. Mahirap lang. Hindi. Mahirap na buwagin, mahirap ng pigilan. Hallelujah! Ito ngayon. Kung merong isang salita na naging sekreto ni Nehemiah para pabilisin ang pagbibuild ng Jerusalem, wala salita yan, kundi ang salitang ignore. Mga kapatid, sabihin nyo ito, ignore. Kapag kinukutya ka, kapag tinatawanan ka sa vision and mission mo, kapag sinasabihan ka ng masakit at hindi maganda, pero continue pursuing the plan of God. Baka ignore na ignore, iba naman ang pinupursu. Hallelujah! Ano po sumunod na nangyari? When there is gossip, threat, and mockery, kapag may chismis, kapag may death threat, kapag may pangungutya, he quickly adjust and firmly ignore and continue executing. One characteristic ng nagre-rebuild at ng nagre-renew, kaya niyang ignorin ang alam niyang hindi naman sa Panginoon galing. At ang paniniwalaan niya lang ay kung ano sinasabi ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. Nehemiah ignored everything. Hindi siya nag-react agad. Hindi siya nagplanong, kirahin na natin agad. Nalaman ko, nagpadala ng peking. Pero nyo, chinismis siya na mag-aaklas daw siya laban sa hari. Eh, doon nga siya nagpaalam. Sinisiraan siya habang ginagawa ang wall. Sinasabi, kalokohan. Tingnan nyo yung isang statement ni Tobias. First scene, nagalit si Sanballat at Tobias. Second scene, tumawa sila at nanghamak. Third scene, kinutya sila publicly. Publicly. Minsan sa buhay natin, nararanasan natin yan. Napapahiya tayo sa harapan ng maraming tao. Madadaan lamang yan madaanan lamang yan ng asong gubat, tsak naguguho na. Grabe naman mang-criticize. Itong si Tobias, huwag kayo magpapangalan ng Tobias na anak, mga kapatid. Please lang, magiging criticizer yan, magiging mocker yan. Walang ginawa kundi manlait. Anong sabi niya? Madaanan lamang yan ng asong gubat, tsak, guguho na. Chapter 4, verse 3. Fourth scene, anong sumunod? Lalo silang nagalit at nagbalak silang sumalakay. Chapter 4, verse 8 to 9. Fifth scene, ito nang pinakamatindi sa lahat. Ichinismis siya at tinakot. Pinakamahirap na wala tayong control when there is some people or when there is a group of people na nag-gossip sa atin, pero alam mo naman sa sarili mo na hindi siya totoo. And you cannot control it. Maniwala po kayo, we are not man-pleaser. We should be aware and conscious sa Daddy God, kay Jesus, na nakatingin sa atin. Amen? Nehemiah, kaya niya napabilis ang trabaho, bukod sa kanyang planong maganda, ay dahil kapag may obstacle, kapag may puna, kapag may pangungutya, kapag may doubt, ang ginagawa ni Nehemiah, ini-ignore niya lang, nag-adjust siya ng mabilis, at
Nakapokus siya sa plano niya. Gawin ang templo. Hanggang sa nabuo po ang templo. Tapos na ang kalahati ng Nehemiah. Natapos ang pader. Tapos ang trabaho. Chapter 6, verse 15. Mga kapatid, sa buhay natin, listen carefully to this. Laging may sanbalat at tubyas na maaring maging hadlang sa pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Huwag silang pansinin at laging manangan sa kayang gawin ni Lord. Siguraduhin ang ginagawa ay ipinagagawa ng Panginoon. Hallelujah! Next! Last! Pray! Plan! Anong purpose? Anong purpose? Bago po tayo magtapos dito, hindi man nagbago ang mga tao matapos po na ma-rebuild ni Jeremiah ang wall. Na-rebuild niya na eh. No? Mababasa niyo na yung purpose. Mangyayari na to. Pero dito po tayo magbibigay ng emphasis. Sa kabila ng na-rebuild po ang temple, pabibilisin ko po fast track. Hindi pa rin po naging masunurin ang lahi ni Abraham. To the point, ang second temple na pinagawa ni Haring Herod, nawasak pa rin at nasira. To the point, dumating naman yung tinatawag na diaspora. 400 years, hindi na nakipag-usap ang Diyos sa mga propeta. Sobrang kasalanan. Sa kabila ng may Nehemiah, may Esther, may Ezra, ang tigas pa rin ng ulo ng tao. Walang makaperfect dun sa utos. Huwag kayong ganito. Kapag kumain kayo, ganito. Huwag kayong pupunta ng templo ng ganito. Huwag kayong ganito. Huwag kayong ganyan. Walang makaperfect ng utos. At pagbukas nyo po, hanggang sa dulo, sa panahon ni Malakay, wala pong naging karapat-dapat sa Panginoon. Alam niyo sumunod na nangyari pagkatapos ng period ni Malakay sa pananahimik ng Diyos? Wala na namang kamalay-malay ang sangkatauhan. There is something na gagawing ultimatum ng ating amang mapagmahal. After ng Malakay, ano po mabubuklat ninyo? Walang makagawa, walang makaperfect. Kaya dapat hindi ginagawang big deal yung pag-Kristyano, dapat di ka na nakain ng dinuguan. Hindi dapat big deal. Kapag Kristyano, dapat walang tato. Kalunos-lunos yun sa Diyos. Pagpatay, huwag nang kausapin. Yes, talaga naman, hindi na dapat natin yung ginagawa. Pero hindi dapat gawing big deal. Ang dapat manaig ay ang alin. Itong ginawang final ng ating Diyos, kung paano siya mag-rebuild at mag-renew. Alam niyo ginawa ng Ama? For God so loved the world that He gave Himself through what? His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have an everlasting life. There is no other way. There is no other way for reconciliation. There is no other way for perfection. There is no other way for righteousness. There is no other way para maging magaling, para maging karapat-dapat, para maging perfect, para maging natutupad mo lahat ng utos. There is no other way para maging kalugdan ng Ama. There is no other way para maging karapat-dapat sa Ama. There is no other way. There is no other name. There is no other way kundi sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Walang iba kundi sino? Si Jesus! Emmanuel! Ang Diyos ay isa sa inyo. Ang sino magsasampalataya sa bugtong kong anak, hindi na mapapahamak. Ang sino
ang maniniwala sa ginawa niya sa krus na Kalbaryo. Hindi siya nanatiling patay. Muli siya nabuhay. Ang makikipagkaisa, ang makikipagrelasyon. Hindi na mapapahamak. Mga kapatid, hindi ka hinahatulan ng Diyos. Hindi ka na niya isa-isa sa mga kahinaan mo. Kasi tapos na yun. Galing na tayo doon. Galing na tayo doon. Perfect ng perfect. Wala na ba baka perfect? Desire to have a purpose. Desire to be like Nehemiah. Pero kung Jerusalem ka, challenge kita ngayong umaga. Kung parang spiritual Jerusalem ka nitong mga nakaraan, hindi kami magpe-pray sa inyo. Hahayaan ko po ang Holy Spirit ang makipagniig sa atin. The purpose, to finish it up, number 1, para mga tao, ma-recall nila yung mga batas. Yun lang naman dahilan eh. Kung bakit nirebuild yung wall. Para yung mga tao mag-gather ulit. Alam niyo kung bakit? Masaya si Daddy God, masaya si Yahweh kapag sinasamba siya. Gusto niya yun. So yun ang una, mag-gather niya ulit ang mga Hudyo. Pangalawa, makapag-worship sila doon. Walang pipigil sa kanila kasi why? They are protected. They are sealed. Ang ganda ng lugar nila. Ang ganda ng temple, mga kapatid, pero nasira lamang. Nehemiah is trying to put things up. Inaayos po niya ito sa pamamagitan ng habag at kapangyarihan ng Diyos. Ano pang pangatlo? So that the people may know. Nagkamali sila. Makasalanan po ang lahi niya. Sabi ni Nehemiah, makasalanan po ako at ang aking mga ninuno. At doon na-rebuild nila ang wall, na-rebuild nila ang temple. Ang unang-una nilang ginawa, nagpista po sila. Chapter 8 and 9. Pinabasa nila kay Ezra ang utos ng kanilang lolo Moises muli. At dito sa pagbabasa ng mga kautusan, ni-recall nila lahat ang magagandang utos. At ang sabi, sila'y nagsama-sama ulit doon sa lugar na yon ng panambahan ng Diyos. And last purpose, bakit nangyari to? Balik ulit sa history 4,000 years ago. So that the name of the Lord, mga kapatid, so that the name of the Lord, ulitin ko po, so that the name of the Lord will remain exalted, glorified, and will always be what? Hanggang ngayon ba pinag-uusapan natin ang pangalan ng Diyos? Hanggang ngayon ba nagdi-desire kayo na makaniig, makita ng harapan mukha ng ating Ama? Hanggang ngayon ba na-excite kayo na mayroon Jesus na ngayon na namagitan para sa lahat ng gap na ito na meron ng tao between God? Na meron ng Jesus ngayon na dahil sa Kanya, nagiging malinis ka, malinis ako, matuwid ka, matuwid ako dahil kay Jesus. Ano sabi ng Biblia? Maniniwala ka lang sa ginawa niya. Everything is done. Sometimes, bumabalik tayo sa kung saan tayo inalis na ng ating Diyos. Tandaan po natin, ganun ang mga lahi natin. 400 years. Nagtampo ang Diyos sa tao. Wala na siyang pakailam, kaya lalo nagkawatak-watak. Lalong naging makasalanan ng mga tao hanggang ngayon. Pero buti na lang, may Jesus. Dala-dala na natin ang pangalan ng ating Panginoon. Last slides. Ikaw at ako ay spiritual Jerusalem ng Diyos. Can I hear amen? Ikaw at ako ay spiritual Jerusalem ng Diyos. Hindi siya papayag na hindi tayo itatayo muli, na hindi tayo aayusin muli, na hindi tayo pupunuan muli sa ating mga pagkukulang, na hindi tayo ilalagay kung saan dapat tayong nakalagay or
or anong layunin ang meron niya. Aayusin tayo muli sa tuwing tayo ay bumabagsak. Rebuilding, renewing, nagbabangon, patuloy na nagbabago. Hindi bumabalik kung saan na tayo galing. Alam ko, and to God be the glory, ay puno ng Nehemiah. Amen? And to God be the glory, ay may Jesus na sa kanilang mga buhay. Saan nyo mas gustong spiritually? Sa place ni Nehemiah? O sa place ng Jerusalem? Huwag na kayong mamili. Kasi kahit alin doon, this is guaranteed. Jesus Christ already paid the price. Whoa! Thank you, Lord Jesus! Kaya naman, kayang-kaya kong sabihin, kayang-kaya mong sabihin, Jesus Christ reigns! Jesus Christ is Lord! Jesus, we love you! Hallelujah! Tayo po tayo lahat, mga kapatid. Let's worship Him. Hallelujah. Jesus, you are worthy of all praise. And my heart will sing of praise. And my heart
Siakarabakan. Kiyabasandarabakandarabasikarabakandaramakande. Sikarabasandarabababakandarabasikarabababasandaramakande. Kiyalabasandarabasikarabasandarabakaya. Mga kapatid, pray to Him. Express yourself to the Lord before we end. Isa sa kinakasaya ng Panginoon ay kapag marunong tayong umamin na tayo ay may pagkakamali at tayo ay may pagkukulang. Isa sa ikinalulugod ng Panginoon ay kapag marunong tayong bumalik sa Panginoon, kasabay ng pagpapakumbaba, pag-amin, at nakakatiyak po tayo, God will rebuild us. I am a rebuilding Son of God. We are a renewing Son of God. God will send Nehemiah to your life. God is sending Nehemiah to your life. And God is doing something para ayusin tayo at patuloy na matupad natin ang mga layunin natin sa ating Panginoon. Father, aming Amang nasa langit, Panginoong Hesus, muli po in behalf of To God Be the Glory family, we are repenting, we are asking for cleansing, we are asking for forgiveness, and let us be a servant of love. Let us be a servant of understanding. Let us be a continuous servant, none other than the name, na kung saan ang lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabi ang lahat ng labi magsasabi na Ikaw ang aming Panginoon, Ikaw ang Panginoon. Let us be promoter of Jesus. Ama, payagan mo kami na Ikaw po ang nakikita sa buhay namin, sa bawat mga kapahintulutan mo. Bunga man ito ng aming pagsuway, bunga man ito ng aming mga pagkukulang, payagan niyo po kami, Panginoon, makabalik po sa iyo. Tulad ng mensahe ng isang linggo, Lord, there is a joy in reconciliation. Mga kapatid, kung meron ka sa puso mo, sa isip mo, na tulad ng mga halimbawa na kaninang nabanggit, tell it to the Lord and ask for help ng ating Panginoon. Hingi tayo ng anointing na kung saan nakakapagbangon tayo ng buhay at nakakapagbago. Hingi tayo ng anointing na kung saan katulad ng Amang Diyos, dahil alam niya na hindi magawa ng kanyang mga nilikha, God made the way. And Jesus has been the way. Jesus is the only truth. Jesus is the source of eternal life. Sama-sama tayong magbangon. Sama-sama po tayong magtayo. Sama-sama po tayong patuloy na magbago at magpabago sa ating Panginoon. Lord God, we are sealing this place
the anointing na meron ang aming Panginoong Yesus. Lord Jesus, thank you for the love. Thank you for the forgiveness. Thank you for the deliverance. And thank you for the redemption. May we proclaim your name. Payagan mo kami na sa buhay po namin, ang matatanghal, ang mapoproklama, ang makikita. Katulad ng pangako mo, kubinante mo sa amin pong ninunong Abraham, Isaac, Jacob, Israel, that your name will be in our life, in our hearts, forever. Tama nga po ang aming Lolo Pablo nang sinabi niya, pakaingatan ninyo ang inyong mga katawan sapagkat ito ay templo ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At patuloy naming sinasaway ang espiritu ng pride, ang espiritu ng hindi marunong umamin sa mga pagkakamali, ang espiritu na kung saan nagkukulang at hindi kami nakakasunod sa iyo, ang espiritu ng paninisi sa iba, ang espiritu ng pagtuturo sa iba, ang espiritu na walang gana sa gawain mo, ang espiritu na hindi nagpapasakop sa iyo, Panginoon. Sinasaway po namin ang lahat ng mga espiritong ito na maaaring nakakahadlang kung paano magbe-breakthrough, kung paano magpo-push through ang gawain na to God be the glory, family, O God. Oh, rabababakanda lalabapanda lakanda kinda lababakanda lababakanda lababakaya. At salamat dahil alam namin, tunay nga po, you are unlocking everything. You are unlocking everything, Lord God. You are unlocking everything, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Fruit of the Holy Spirit, be manifested. Be manifested sa iyong mga anak. Fruit of the Holy Spirit, in the name of Jesus. Fruit of the Spirit, in the name of Jesus. Oh, rabababakaya. First love sa Panginoon. First love sa iyo, Jesus. Oh, rababababasanda rababakande. Yala ba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 sanda. Kura bababababababakande. Yala bababasanda rababakande. Kura basanda rabakande rabakande. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus' name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Jesus' name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great
Hallelujah, Lord. Glorify your name, Lord. Yes, oh Lord God. Glorify your name. Glorify your name. How great, how great is our God. Hallelujah, Lord. How great, how great is our God. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka po namin. Niluluwalhati at dinadakila, Panginoon, ang iyong kabanal-banalang pangalan. Pangalang Jesus, na ibinigay sa silong ng langit na sukat at sapat naming ikaligtas. Maliban sa pangalan mo, Panginoon, wala nang ibang pangalang hihigit sa inyo, Panginoon. Sapagkat sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod sa langit, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa'y maninikluhod at sasamba. Papahayag ng bawat labi at dila na si Kristo Jesus ay Diyos sa ikaranangal at ikaluluwalhati ng aming Diyos Ama. Hallelujah, Jesus is Lord. Over nature, Jesus is Lord. Over demon spirit, Jesus is Lord. Over sickness, Jesus is Lord. Over death, Jesus is Lord. All over the world, Jesus, the name above all names. Oh, glory, 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 glory. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. We do believe God is a God of purpose, plan, design, and direction, Lord God. Salamat, Panginoon. Lahat ng bagay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa kabubuti ng mga umiibig sa aming Panginoon. Salamat po sa iyong mayamang presensya. Sinamahan kami mula sa simula hanggang sa matapos po ang aming worship and thanksgiving celebration. Oh, hallelujah. Dinideklara namin, Panginoon, ang tagumpay. Dahil mahigit 2,000 taon ang nakaraan, sinama mo kami sa parada ng tagumpay. Iya't sinabi mo sa iyong salita, sa 1 Corinthians 15:57, magpasalamat kami sa Diyos. Nagbibigay sa amin ang pagtatagumpay sa pamamagitan ni Kristo Jesus, naming Panginoon. Kaya't kami po'y maging matatag, hindi matitinag, laging sasagana sa aming mga gawa't pagpapagal para sa aming Panginoon. Yamang alam namin, our labor is not in vain. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging tagapagtatag, tagapagtayo, Panginoon. O Lord God, nang nawasak, Panginoon, na templo, na tahanan, na pamilya, ikaw ang aming great carpenter, Lord. Salamat, Lord. Hallelujah. Salamat. Sinabi mo, kay Pedro, ikay Pedro, sa babaw ng bato, itatayo mo yung iglesia. At ang pintuan ng Hades, hindi makapapanaig laban sa kaniya, Lord God. Salamat, nagtatag ka ng iyong iglesia. Hallelujah. Tinawag mula sa sanglibutan. Pinatawad, hinugasan ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo. At ngayon, hallelujah, ay tinuturing mo, Panginoon, na yung
templo, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Maghari ka sa buhay namin. Hallelujah. Sa buhay ng iyong iglesia. Lord God, ang iyong salita'y totoo at makatotohanan. Lahat kami nagkasala, hindi kami nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans, hallelujah, 3:23. At sa 6:23, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, subalit ang regalo ng Diyos, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan pa rin aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo po kami. Gaya na sinabi na yung salita sa Romans 12:1, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ihandog namin ang aming sarili sa iyo na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos, na siya naming katapatang pagsamba. At huwag kaming umayon sa takbo ng mundo, di magbago at kundi mag-iba na kami at magbago ng aming pag-iisip upang mapatunayan namin kung alin ang mabuti, kaaya-aya, ganap at sakdal na kalooban ng aming Panginoong Diyos. Hallelujah. Salamat po sa renewing of our mind na iyong ginagawa at patuloy na gagawin. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Loobin mo, Panginoon. Kaming lahat, Panginoon, ay magbago, Panginoon, sapagkat, hallelujah, ang iglesyang tinubos ng dugo ng aming Panginoon Kristo ay dapat, Panginoon, ay nagbabago, nagbabaga at nagbubunga ng banal na Espiritu Santo ng aming Panginoon. Hallelujah. Lord God, sinabi mo, Panginoon, hallelujah, sa sandaling ang iyong bayan, tinawag sa inyong pangalay, magpakumbaba, dumalangit, hanapin ang inyong mukha, talikdan ang aming kasalanan. Kaway nangako sa kalangitan, kami diringgin, kami patatawarin, at papagalingin ang inyong lupain. Hallelujah. Hallelujah. Help us, Lord, to be humble, humility, honesty, honoring God, and holiness, Lord God. Maratngan mo kami sa iyong malapit ng pagbabalik. Hindi po kami masumpungan ng mga palahatol o judgmental, Panginoon. Pagkat naparito ka, hindi para kami husgahan, hatulan, kundi iligtas. Hallelujah. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, naparito ka hindi para sa mga banal, kundi sa mga makasalanan. Maraming salamat po, Panginoon. Samahan mo po kami sa nalalabi pang mga oras. Pananatili po namin sa iyong iglesia, sa iyong gawain. Hallelujah. Salamat po. Na-inspire kami sa pamamagitan ng mensahe, O Diyos, sa buhay po ni Nehemiah. Hallelujah. Glorify your name, Lord God. Hallelujah. Glorify your name, O God. Glorify your name. Masumpungan mo ang iglesia, Panginoon, na hindi namumuhay tulad ni Sanballat, ni Tobias, na sinasalungat ang katotohanan. Salamat, Lord. Nalaman namin ang katotohanan. At ang katotohanan ang nagpalaya sa amin. Kaya naman sa iyo lahat ng karangalan, sa iyo lahat ng kapurihan, sa iyo lahat ng kaluwalhatian, Panginoon. Ito yung aming nagkakasandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Praise the Lord. Sige po, tayo po'y sumandaling tumayo muli lahat. Tayo po'y dumako sa ating offering prayer. Kami po'y muling lumalapit sa iyo, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Lord, inilalapit namin ang mga biyaya at pagpapala na patuloy na ipinagkakaloob mo sa buhay po ng ang mga anak mo na nandirito. Hallelujah, salamat sa lahat-lahat ng mga biyaya mo na aming natatanggap araw-araw. Na alam namin ito po ay nagmula sa iyo, sa aming mga trabaho na patuloy mong pinagpapala. Lord, dalangin po namin na ikaw ang sumama, gumawa at kumilos lagi sa buhay ng iyong mga anak. Ang kalakasang pisikal, espiritual, igawad mo sa buhay po ng iyong mga anak na nandirito. Upang sa aming paggawa, lalo tigit sa iyong ubasan, at sa aming paghahanap buhay, ay patuloy naming taglayin ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Lord, manatili ang biyaya at pagpapala mong ito. Hallelujah sa buhay po ng mga anak mo. At ikaw po, God, ang patuloy na tumugon sa lahat ng aming mga pangailangan. Salamat po. Ito po ang samo namin dalangin. In Jesus' name, Amen. All the good things you have done, patiently, still small voice again, holy, righteous. Yan, amen po. Isang mapagpalang araw po muli ng linggo sa ating lahat. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Ayan, sige po, dadako po tayo ngayon sa ating announcement.